na hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes sir, ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako sir, ako po yung nag-execute sir. Hindi po yung mismong tao? Yes po, ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS sir. Hindi po yung mismong tao? Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit? Yes, Your Honor. Nakikita ibig sabihin ni Robin. May affidavit ba yung tao na mismong nag-record nun? Ako po nag-record. Di kasama ka sa kaso. Ako pala nag-record eh. Lahat yung mga nandoon pinatawag eh. Hindi na naintindihan yung sinasabi ni Robin na raw footage, raw video, yung mismo, halimbawa, ako yung tao. Ako yung may hawak ng camera habang nagsasalita sila Inday Sara. Camera ko yun. Nandoon yung data, pumupunta rin sa camera ko. Yun yung original. Yung kinopya mo, sir, downloaded yun. Or screen recorded yun. Is it original? Is it unoriginal? No. It's not an original copy. Kailangan makuha mo yung original copy, the raw video, and then what you have, you should compare it side by side. If parehas yun, and then may certify yun na this is a certified true copy of this ganito. Ganon yun. Pucha, hindi kayo marunong eh. Kayo talaga. Magandang araw, Ganateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube boss, D at your service. Kamusta naman ang buhay-buhay? We are back sa ating regular programming dito sa ating studio. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa Pilipinas. Lahat ng mga bobo, tanga, inutil, mga walang utak, mga sipunin, tululaway, mga iyakin, mga kupal, animal, bisit, pabigat, wala silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, pala mo rin sinto, baliw, abnoy, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kampo ng demonyo, masamang espiritu, impacto, maligno, mga satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman? Mga bossing, na-miss nyo ba ang ating vlog? Ako din, na-miss ko. Ayan, yun na nga. Naku, napakatindi. Ang ng ating mga balita, itong mga nakaraan. Pero ayun nga, kakabalik lang natin ng Pilipinas. Hindi lang namin sinabi kung kailan, pero bumalik kami kahapon lang. July 8. Kasi syempre nagpunta tayo dyan sa may China, nagpunta tayo sa Guangzhou, tapos nagpunta tayo sa Shanghai, nagpunta tayo sa Beijing, and then tumawid tayo ng Hong Kong. Tapos pagtawid natin ng Hong Kong, minit natin yung mga malulupit na mga kababayan natin, banateros, mga Duterte supporter dyan sa Hong Kong. At fellowship tayong konti. Pero syempre, nakabalik tayo dyan sa KLC, Kingdom Local Congregation ng Hong Kong ng KOJC. Maraming salamat sa mga kapatid natin dyan sa KOJC. Grabe pa rin ang kanilang parami pa rin sila ng parami, palakas pa rin sila ng palakas. And of course, yung mga na-meet natin ng mga Filipinos dyan, maraming salamat sa inyo. Mag-like po kayo, like, subscribe, share. Mag-follow kayo dito sa ating Facebook page tsaka sa ating YouTube. Ayan na, magre-react na tayo ng matino doon sa mga balitang kumakalat ngayon. Balitang kumakalat sa social media. Yung hearing na nagaganap ngayon. Mga hearing na nagaganap ngayon, mga bossing. Diyos ko po. Ano ba? Natuwa ba kayo sa 2 araw na sinayang nila ang milyon-milyon pera ng taong bayan? Ma-happy ba kayo? Kasi mga bossing, kung kukumputin natin mga bossing pinost ko yan sa aking social media shared it galing sa isang magandang post kung kukumputin natin mga bossing ang Philippine Senate nag-spend yan ng 25 million per day. 25 million per day ano lang to yung usual lang to.
na ginagastos ng Senado. So, ang 92 days ng impeachment, kasi yun ang sinasabi nila mga 70 to 90 days daw, itatagal itong impeachment. So, kung 92 days, 2.3 billion yan. 2.3 billion, ganun kalaki yan. Gaano na ba mabibili natin sa 2.3 billion, mga bossing? Marami na tayong mabibiling bigas dyan. Marami na tayong mabibiling mga equipment para sa ating mga minamahal na mga magsasaka. Marami na tayong mabibili ng mga barko, bangka para sa ating mga mangingisda. Marami na tayong mapapatayo na silid o aralan para sa ating mga estudyante. Marami na rin sana tayong malilibre ng mga tuition fee dyan. Marami na rin tayo sigurong bigas na mabibili, mapapakain na natin yung mga kababayan natin dyan. Kumita pa yung mga magsasaka natin. Oo, marami na rin siguro tayong mabibili sa 2.3, 2.6 billion. Oo, siguro matutulungan na rin natin yung mga pamilya ng mga OFW natin dito sa Pilipinas sa mga naghihirap, hindi ba? Oo, siguro kahit papaano kung ipapamigay natin yan sa mga driver ng jeep, baka makalibre na tayo sa pamasahe niyan. Siguro kung ano natin yan, kung isa-subsidize natin yung mga pangkaraniwang pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, malaki na yan. Apakalaki na sana niyan. Ang dami na sana natin magagawa. Ang dami na sana natin mga bossing na na alam ninyo, yung magagawa sa pera na yan. Ano ba yung hinahabol nito mga buwakan ng ina mga congressman na ito? Ang hinahabol ng mga putang ina congressman na ito, 125 million. 125 million na pumunta naman sa tama. 125 million na inirelease bago matapos ang taon. At dali-dali naman itong Office of the Vice President na inilagay sa kanilang mga programa yan, napunta yan sa taong bayan, 125 million. Hinahabol ng mga buwaka ng ina nito. Tapos ang gagastusin natin para lang ma-dismiss itong kaso na to, kasi hindi naman makukonvict si Inday Sara dito. Madi-dismiss man itong kaso na ito. Bakit? Kasi klaro 16 ang kailangan nilang boto sa lahat ng mga articles of impeachment. Ilan yan? 4 yan. Mga articles of impeachment. Bawat isa dyan magbobotohan. 24 na senador. Oo, hindi na makakaboto yung dalawa. So pag hindi na nakaboto yung dalawa, so ibig sabihin yan, parang no na din yan. Parang boto niyan, not to convict Inday Sara na kagad. Kasi hindi ba, sabi ko nga sa inyo, kapag halimbawa nagbotohan, nag-abstain ka. O nag-abstain ka, halimbawa kailangan nyo ng 13, nag-abstain ka. Nakuha nila yung 13, yung kabila, nakuha nila yung siyam, plus 2, o kung i-add mo yung 2, magiging parang 11 sila. So katulad nung noong kay sino ba to? Yung kay Tito Soto. Ay hindi pala. Yung kay Alan Cayetano nakuha nila. Yung yung pagiging Senate President niya, hindi ba may 2 nag-abstain. O yung 2 nag-abstain na yun, hindi nabilang yun sa numero noong mga bumoto hindi pabor sa pagiging Senate President ni Cayetano. O pero nakita nyo naman hindi sila nai-add doon, parang nai-add sila doon kay Cayetano. O pero nung nagkaroon na ng hatian talaga, nakita nyo, di ba, parang nadagdag sila doon sa bagong majority, nakakuha sila 13. So yung 2 boto nung ni Senador Marcoleta at saka niya ni Bato, considered as a no vote na yan, hindi na yan yes to convict. So nabawasan sila. Nabawasan yung Pero mga bossing, siyam pa din yung kailangan para makonvict siya. O ilan pa ba ang natitira sa kampo nila Cayetano? O may 10 pa yata sila. Kung may 10 sila, o may 11 sila, o di wala na, tapos na kagad ang boxing, sigurado naman hindi boboto ng mga yan. Yung ma-impeach si VP Sara, di ba? Sa kabila naman, ganun din. Sino mga re-electionist dyan? Si Rapi Tulfo, re-electionist yan. Last minute, magbabago yan kasi kupal yan eh. Ang gusto lang naman niya manalo. O gusto lang naman niya nasa kapangyarihan eh. O kasi nga pag wala na sa kapangyarihan niya, puta walang kwentang tao na yan. O ganun yan. Kaya ngayon, hindi yan mga yan, di ba? Boboto lang naman dyan si Ontiveros, si Pangilinan, si Bamakino. Pero yung iba dyan, kahit nga si Tito Soto, I doubt kung bumoto yan eh. Takot lang yan. Alam naman niya na hindi nila mapipigilan mga bossing yung pagiging presidente ni Inday Sara sa 2028. Ang takot lang niya yung huling-huling pagkakataon na maging senador siya. Puta mababaon pa siya sa limot. Diba? Lahat yan, mga takot na yan. Lahat yan, mga wala na yan. So hindi nga sila nakakuha ng 14 13 nga lang nakuha nila. Napilitan pa yung 2 Napilitan pa si Chis Escudero at saka si si Joel Villanuevang
Walang bayag eh. O hindi ba napilitan lang yan? O paano boboto kayo niya kay Inday Sara? Alam naman natin na ang mga senador nakaangkla yung kanilang pagiging senador sa kanilang kasikatan, sa kanilang pangalan, reputasyon. O alam naman natin na ang mga Duterte ang pinaka-popular na politiko dito sa Pilipinas. Mula pa. Mula nung tumakbong presidente si Pangulong Duterte, naging napunta na sa crosshairs o sa pedestal ng mga magagaling na mga politiko at politiko na gustong-gusto ng mga Pilipino, ang mga Duterte. O nung napunta sila doon, lahat ng tao gusto maging kaibigan nila. O ngayon, papunta na si Inday Sara sa Malacanang. Hindi na mapipilitan yung pagpunta ni Inday Sara sa Malacanang. Kita mo naman, ang dami nang naninira kay Inday. Andiyan dyan yung mga komunista, mga adik, pusher, mga troll army, lalong-lalo na yung mga vlogger na mga bobo ng kabilang kampo. Pinklawan man yan, dilawan man yan, loyalista man yan, basta pare-parehas mga tanga yan. Nagsama-sama pati media, police, sundalo, nagsama-sama para pabagsakin si Inday Sara. Anong nangyari? Nakita nyo naman si Inday Sara, hindi ba? Pumunta ng Senado nung nakaraan, walang hiya na yan. Pagpunta ng Senado, ilang words lang yung kanyang binitawan, puta, nagulo, nawindang ang buong mundo. Nawindang na naman ang mundo ng politika. Ang daming bumula ang bibig bukod kay Luistro. Yung pangit na si Sendena, putang ina, pumuputak na naman. Yung pinagbabato ng tae sa Canada na si Claire Castro, nag-iiyak na naman. Ang daming mga nag-react, ilang liners lang yan ha. Ganon kasikat, ganon ka-trendsetter ang isang Inday Sara Duterte. You expect this person, this very popular person, the most popular politician in the Philippines to get impeached? Impeached by senators na nakabase lang din yung kanilang pagiging senador sa pagiging kilala. Oo, ganyan ang labanan sa Senado. Kailangan kilala ka. Kailangan sikat ka. O kasi tinan mo, yung mga tumakbo ng Senado ng mga nakaraan, yung mga bobong vlogger na katulad yan, Models of Manila, tumakbo-takbo, putang ina, kahit nanay niya yata, di siya binoto eh. Hindi ba? Hindi ito usapin kung ka, matalino ka, abogado ka, hindi ka dito. Ang usapan dito kung sino sikat, yun ang mananalo. O mantakin mo, i-impeach mo yung isang pinakasikat. Ano mangyayari sa kasikatan mo? Yung lahat ng followers ng sikat na gusto nilang ipa-impeach, puta, magagalit sa kanila. Pag nagalit sa kanila yung mga yan, ako wala na, hindi na mananalo mga yan. Isagaan nyo sa bato, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, wala na, last nyo na yan. Putang ina yan. Walang mangyayari sa mga karera ng mga yan dahil umpisa pa lang pinakita na nila yung kanilang mga katarantaduan. Joel Villanueva, Mig Subiri, putang ina ninyo, subukan nyo magsitakbo ulit. Tingnan nyo, ang daming mga ngampanya para hindi kayo iboto, mga hindot kayo. Di ba? Isang punta lang ni Inday Sara, natain na kayo. Isang salita lang ni Inday Sara, nataranta na kayo. Sabi ninyo, pumunta ng Senado, pumunta si Inday Sara sa Senado. Ang lakas din kasi mga asar ni Inday eh. Napakalakas mo rin mga asar, Inday. Mantakin mo, pumunta ka doon, umupo ka. Pwede naman kayo mag-usap-usap ng mga abogado mo sa bahay mo, sa opisina ng Vice President, o kaya sa Jollibee, sa kanto. Pero, putya nang inis si Inday Sara. Naglakad siya papunta ng Senado. Tapos, pagdating doon, hindi tumanggap ng mga tanong. Umupo lang doon at sinabi niya na, dito sa labanan na ito, dito sa bloodbath na ito, maaaring masaksak ako, mapukpok ako, masapak ako, maaring duguan ako, pero wag kayong mag-alala, hindi ako yuyuko sa mga buwaka ng siyet na yan. Ang saklap, ang sakit. Yun lang yung sinabihan niya, sabay tayo. Pag tayo, nakita nyo naman itsura ni Inday Sara, ang ganda-ganda. Ikumpara mo sa itsura ng mga basher niya. Sino ba yung mga basher niya? Putang ina, Risa Ontiveros na parang pachinko yung muka, ang daing butas. Si Luistro na bula ng bula yung bibig, estapador, di pa nagbabayad ng utang. Si Leila de Lima na hindi pa kinakangkang, mukhang losyang na. Si Jokno na hindi nagsisipilyo. Si Lalyamas na puro tartar ang bibig. Si Lovely Granada na putang ina mukhang impacto. Ang papangit ng mga galit kay Inday Sara. Tingnan mo si Palsis na hindi naliligo. Si Palsis na putang ina amoy paa ng amoy paa na may alipunga. Yaan mga bossing, yung mga angkakapal ng muka makabatikos kay Inday Sara, akala mo ang babango. Akala mo ang kikinis. Pero kung titingnan mo mga kutis betlog ang mga putang ina. Kita mo naman si Inday Sara, kaliwat kanan ng batikos. Ano ang ganda-ganda. Ang kinis-kinis, flawless, kalmado lang.
pinagtutulungan na pero bulletproof yung Inday Sara natin. O, paano ba yan? Wala na. Kahit magsama-sama pa kayo, itodo nyo na pati pamato, pati panabla, pati pambigas. Itodo nyo na pati yung mga kaluluwa ng mga magulang ninyo at saka mga yumaon yung mga walang silbing mga lolo't lola. Isama nyo na, itaya nyo na, putang ina, maniwala kayo, hindi kayo uubra. Wala, panis. Diyos ko po, dyan sa ano, yun nga, bumalik tayo doon sa hinahabol nila 125 million. Tapos ang sinasayang nila dito, ang sasayangin nila sa 90 plus days ay 3 billion. Ilang billion ba yon? Ilang billion para sigurado tayo? Ilang billion na ulit yon, Boss Dada? Ang sasayangin nila sa 90 plus ay 2.3 billion. Putangin na yan. Ang hinahabol nila confidential fund na 125 million. Putsang inang priorities yan. Tapos ang pinakamasaklap nito, hindi pa mai-impeach si Inday Sara. Magiging presidente pa si Inday Sara sa 2028. Putangin na yan. Ginagamit yung pera ng taong bayan para sa pamumulita kanyong mga hayop kayo. Hindi naman kayo mananalo. Gusto nyo ngayon pala magbotohan na eh. Huwag na natin dinggin yan. Didinggin nyo pa yan eh. Ngayon pa lang, botohan na. Ngayon pa lang, pag debatihan na natin, sino mananalo dyan, tapos na usapan. Huwag na kayong gumastos, 25 million per day. Ito, 25 million per day ang gastos ng Senate. Iba pa yung gastos dyan sa, dyan sa mismong hearing. So may 25 million na ginagastos ang Senado araw-araw. Meron pang milyon-milyon na ginagastos dyan sa hearing na yan. Natatagal daw ng 90 plus days. Gaano karaming pera, tapos ang hinahanap natin 125 million na naibigay naman sa kaayusan, naibigay naman sa maayos, naibigay naman sa mga benepisyaryo. Kung di ba kayo mga tarantado, at ito ang pinaka nakakatawa sa lahat, sabi nga nila, kung ikay mag-aakusa, you must come with clean hands. Ibig sabihin, kung mag-aakusa ka ng pagnanakaw, siguraduhin mong hindi ka magnanakaw. Kung mag-aakusa ka ng isang krimen, siguraduhin mo na hindi ka kriminal. Kung magsasabi ka sa isang tao na bobo siya, siguraduhin mo matalino ka. Magsasabi ka sa isang tao na pangit siya, siguraduhin mo na pangit, na maganda ka. Ganun yan. Putsang inang yan. Mga congressman, Joel Chua, na merong mga proyekto ng bahay ng Kalapate. Diyan sa Maynila, putang ina niyan, walang permit. Anong tawag dyan? Di corruption yan. Ito si Luis Tro, hindi nagbabayad ng utang, estapador, tapos tinago pa yung asawang rapist, di umano. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Rapist ba yan o naakusahan na ng pagre-rape? Di natin alam. Ano pa, meron pang kaso yung Judas na yan ng sa DPWH, yung mga cat's eye. Siya ngayon, imaginein mo yan. Tapos Martin Romualdez, pinuno ng pagnanakaw. Bongbong Marcos, pinuno ng pagnanakaw. Tapos sabi ng kapatid mismo, adik. At kung sino-sino pa mga nakatanggap ng malita, mga putang ina, dyan sa Kongreso. Tapos, sila ang nag-aakusa kay Inday Sara ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganyan, ulul. Pakyo kayo. Kakapal ng mga mukha ninyo, hindi kayo mananalo. Huwag kayong mag-alala mga kababayan, wala na to. At ano ba? Ilagay nyo yan sa comment section kung anong mga reaction nyo patungkol sa mga nangyaring mga hearing netong mga nakaraan. Diyan sa Senado expert daw. Yung kanilang sino ba 'yon? Yung kanilang testigo na dating NBI. Yung NBI na yan din daw nag-imbestiga kay Sir Jack. Tapos meron pa akong isang nakikitang post sa social media na yung NBI daw na yan, kupal daw yan. Di umano, parang meron yan yata siyang isang hinuli na walang warrant of arrest. So sanay na sanay pala to sanay na sanay pala. Pero expert daw siya. Expert daw siya. So akala ko naman talaga, syempre nasa cybercrime division ka, akala ko expert ka talaga. At least man lang sana. Ang kinuha mong, ang kurso mo, computer engineer ka, computer scientist ka, electronics and communications engineer ka, o kaya information technology course ang tinapos mo. Tayo na, kurso, accounting. Accountancy. Accountant na expert sa digital forensics. Paano na rin? Paano ba? Ano nga natin? Ano ba ibig sabihin kapag eksperto ka? Ano ba ibig sabihin pag eksperto ka? Ibig sabihin, meron kang mga supporting documents, credentials that will support yung ikaw na pagiging expert mo. Bawa, expert ka sa expert ka sa basketball. Tapos putang ina sa ligang barangay ka lang naglalaro. Hindi ka eksperto no. Naglalaro ka lang ng basketball, hindi ka eksperto. Hindi ka eksperto kasi nga hindi ka naman professional, hindi ka naman PBA player. Hindi ka naman NBA player. Hindi ba? So ako, pwede ko ba sabihin na expert ako sa basketball, naglalaro ko sa interbarangay, mga commercial league lang. Siyempre hindi, di ba? Sa boxing, ganun din.
Oh, si Manny Pacquiao, pag sinabi niya, I'm an expert boxer. Oo, expert boxer talaga yan. Nakita mo, nakikipag-boxing. Meron ng matagal na panahon na nakikipag-boxing. 15 anyos pa lang, nakikipag-boxing na siya, no? Si Manny Pacquiao. So kapag may sinabi siya patungkol sa boxing, maniniwala ka sa kanya. Pero pag patungkol sa politika, huwag ka maniwala kay Pacquiao, bobo yan eh. Pero pagdating sa boxing, maniniwala ka. Oo, maniniwala ka. Si Manny Pacquiao ba? Maniniwala ka kahit naglaro siya ng PBA. Maniniwala ka ba na si Manny Pacquiao expert sa basketball? Siyempre hindi. Expert sa boxing, maniniwala ka. Hindi naman siya pwede maging expert sa boxing na hindi siya nagbo-boxing, tama? O, kung ikaw, you are a seasoned MMA, mixed martial artist. O, hindi ba? O, pag nagsalita ka, since meron kang credentials mo, pinaghirapan mo, high school ka pa lang, may mixed martial arts ka na, nag-wrestling ka, nag-judo ka, nag-taekwondo ka. Lahat ng martial arts, tapos naglaro ka sa mga competition, naging black belter ka, tapos naglaro ka pa sa mga mixed martial arts, kahit pa ilang beses lang, pero sa yung history ng buhay mo, makikita talaga na, na ikaw ay into martial arts and contact sports. Ayan, pwede, expert ka. Ganyan. Oh, di ba? Halimbawa ikaw, ilagay natin sa doktor. Paano mo sinasabi na espesyalista yung isang tao? Di ba, mayroon ng mga doktor, di ba, nag-aral ng medisina, o pagkatapos ng ilang taon, gumraduate, anong tawag sa kanila? MD na sila. Medical doctor. Tapos pagkatapos nun, magbabar exam siya mga yan. Magbabar yan, tapos papasa sila. So, licensed na sila. Licensed doctor. Pwede na ba sila mag-opera kagad? Pwede ba silang buksan na kagad yung puso mo? Hindi pa rin. Kahit nag-aral sila ng matagal, hindi sila basta-basta pwedeng mag-opera. Anong gagawin nila? Mag-i-specialization pa sila. Magfe-fellowship pa yan, residente, tapos mag-specialization. Pag nag-specialization yan, aral na naman yan. Ilang taon na naman yan. Tapos may mga eksaminasyon na naman yan. Oo, pagkatapos noon, bago sila mag-opera, muna yan? Practice muna yan. Tapos, saka na sila magiging, doon mo palang masasabi na espesyalista sila. Oo, hindi lahat ng doktor ay espesyalista sa puso. Hindi lahat ng doktor ay espesyalista sa mata. Espesyalista sa utak, sa atay, balon-balonan. Hindi po yan lahat ganun. Nag-aaral sila separate para maging eksperto sila sa larangan na yun, bagamat sila yung mga doktor. Pero, hindi ka naman pwede na maging doktor nang hindi ka nag-aral ng medisina. So, ganoon ang sistema, mga bossing, dito sa Pilipinas, kahit sa buong mundo. Kahit sa Jupiter, ganun din. Kapag ka kapag sinabi mo ikaw eksperto, talagang yung yung pinag-aralan mo, yung history mo, yung experience mo, katulad ako 2008 ako'y pumasok sa isang IT company. Diyan sa IT company na pinasukan ko, mga brands ng mga computers yan. Meron kaming mga programming, encoding, coding, meron kaming mga certificate trainings, tapos meron pa akong mga other upskill trainings. Tapos ilang taon ako sa mundo ng information technology kasi na-promote ako hanggang sa from 2008 hanggang 2025. Gaano kahaba yung aking exposure sa digital world? Do I consider myself as an expert, an IT expert? Siguro, I'm an IT specialist. Yan, specialist. Pero I will not consider myself as an IT expert. Why? Kasi wala naman akong program, wala naman akong coding na ako nakaimbento na pinakinabangan ng mundo, wala namang ganoon. Siguro pwede ako magbigay ng konting opinion, pwede akong yung mga mabababang uri ng mga troubleshooting, coding, science, pagdating sa information technology pwede. Pero meron ba akong reputasyon to say na itong bagay na to mali ito, itong bagay na to mali yan? Wala, pwede kong manghula. Sa capacity ko, pwede kong sabihin, pero hindi ko pwedeng sabihin na yun na yung tama, yun na yung batas, hindi. Kasi hindi man ako eksperto, espesyalista pwede. Sa larangan namin, iba yung espesyalista ng mga doktor, meron kasing expert, tas merong specialist. Ako, ang IT specialist ako dati sa aking dating kumpanya. Pero expert ba ako? Hindi. Pero ang tagal na from 2008 up to 2025 nasa exposed ako sa IT. But am I confident enough para sabihin na I'm an expert? No. I have schooling, I have certifications.
But am I confident to say na pwede akong gamiting isang expert witness pagdating sa mga bagay na ganito? Hindi. Malabo yun. Yun din yun. Ngayon, etong isang bugok na ito, ilagay din natin sa abogado. Bago mo masasabi na ang isang abogado, isang seasoned lawyer, expert, paano mo masabi? Pero kasi may mga abogado, iba dyan, nag-notaryo lang eh. Hindi naman naglilitigate. Expert litigator, expert labor lawyer. Yung mga ganun, di ba? Marami kasing klase yan eh. Paano para mo masabi mo na ganun? Seasoned yan. Yan, makikita mo talaga yung kanilang track record na aside from their educational credentials, meron yan mga, yung tawag nila yung resume nila mabulaklak. Ngayon, etong inilagay nila dito, accountant. Certified public accountant. So ano ba ang specialization ng isang accountant? Numero. Mga taxes, ganyan. Mostly corporate. Nagbabalance ng mga nag-audit ng mga expenses, nag-audit ng ng mga kumpanya, finances ng kumpanya, ganyan. So financial literacy ng mga yan hindi mo pwedeng question kasi rin naman yan, magagaling din yan. Pero isang CPA, Certified Public Accountant, na nag-training ng 2 linggo, na ilagay sa Cybercrime Division, tapos yun ang nag-iimbestiga ng mga cybercrime violations and laws na nalabag dito sa Pilipinas, ni walang experience. Ni hindi man lang nagtrabaho as NOC, ni hindi man nagtrabaho as programmer sa isang malalaking mga multinational company, ni hindi man lang nagtrabaho as data center engineer. Accountant. Walang iya na yan. Paano napunta yan sa Cybercrime Division? At ano ang qualification niya para mapunta siya doon? At least man lang nga sana kung ang background niya siya ay isang computer engineer from AMA Computer College. Diba? From AMA University pala. Computer College, masyado namang 90s yun. AMA Computer University. Mga ganun. Kung siya yung isa sa mga gumawa ng lab virus, utangin na wala accountant, tapos gumagawa ng investigasyon, re-rekomenda, nakasuhan yung mga tao na lumalabag sa cybercrime laws sa Pilipinas. Una sa lahat, hindi abogado. Pangalawa, cybercrime. Wala naman siyang credentials na masasabi mo na eksperto siya sa information technology at sa digital age. Nag-training ng 2 weeks. Well, sa mga trainings, yung 2 weeks, napakahaba niyan. Pero mga bossing, it will not make you an expert. Pwede siguro na you are trained for this, but you are not gonna be an expert with a 2-week training. Tapos ang nakakatawa pa nito, yung 2-week training na inatinan niya, putang ina niyan, hindi naman siya hindi naman siya yung parang sa Harvard. Hindi naman siya sa MIT. Yung training na inatinan niya, dahil bumili sila doon sa kumpanya na yun, kaya tinrain sila kung paano gamitin yung mga produkto na kinuha nila sa kumpanya na yun. Utang ina, paano naging eksperto yan? Tapos yan ang gagamitin natin na hindi natin siya minamaliit bilang isang tao, kasi may tinapos din naman siya, tsaka meron din naman siya narating sa buhay, pero minamaliit natin siya bilang isang credible na testigo. Paano naging isang credible na testigo, lalong-lalo na kung ang paksang pinag-uusapan napakaselan, tapos hindi ka naman pala talaga eksperto, kung di ikaw lang ay nailagay diyan. Ikaw ay itinilaga diyan kahit hindi ka naman competent. Bakit ko sasabihin na hindi siya competent? CPA, tapos wala namang computer background, wala namang pinag-aralan sa computer, hindi man programmer. Tapos siguro maniniwala ako kung siya nilagay sa articles of impeachment, halimbawa sa SALN, o kaya sa maling pagdedeklara, pagbabayad ng tax evasion, ganyan. Maniniwala ako sa kanya, pwede, kasi yun yung background niya, accountancy, CPA, di ba? Certified Public Accountant daw siya, licensed. So doon magaling siya. Pero sa computer, baka maglaro tayo ng Street Fighter, baka hindi ka manalo sa akin. Hindi ba? Mukhang tanga lang. So sabi ko, grabe, umpisa pa lang, palpak na. Tapos yun namang abogado ng kabila na sipunin, putang ina, puging-pugi naman sa sarili, akala naman niya galing-galing niya, wala naman siyang ginawa,
Kung hindi, bagalan yung pagsasalita niya. Bagalan yung pagsasalita niya, mali-mali yung mga grammar, nagpipilit maging nagpipilit na lakihan yung boses, putang ina niyan. Pinagplanuhan ng maigi na mag-makeup, papugiin yung sarili niya, pero putang ina, yung presentasyon nila, pantanga. Galit na galit sila nung una. Ino-object ng ino-object yung mga sinasabi nila. O, ngayon, nag-o-object ngayon yung tarantado, wala pang tinatanong, nag-o-object na. Putang ina, ganyan siya katanga. Buti pa si si Narbasa nag-o-object pag natapos na siyang magtanong. Ito putang ina, huminga pa lang, yung nag-o-object na Klaseng abogado to. Tapos, putang inang yan. Kaya naman pala lumalabas sa social media, kaibigan pala ito ni Asidre tsaka ni Martin Romualdez, kaya naman pala Kaya naman pala tain-ta ito kahit na wala ng argumento, to ano pa rin hindi ba? Tingnan ninyo kung ano nangyari kahapon diyan sa diyan sa nakakatawa na testigo ng prosecution. Sabi nga nila, wag niyo namang i-bash. Paano wag mo i-bash? Paano hindi mo i-bash? Pasweldo ng taong bayan. Tapos putyang yan, yung BP Inday Sara natin tinatrabaho. Dito may expose siya dito, panoorin natin mga bossing. He is well-trained and experienced in the field of digital forensic examination. Well-trained and experienced in digital examination. Experienced. When you say experience, marami ka na dapat pinagdaanan na sa karir mo. Napakahaba na nung karir mo bilang isang experienced IT personnel or something. Kailan lang naging napunta sa Cybercrime Division yan? 2022. Ilang taon pa lang yun? 2022, ano na ngayon? 2026. Putang ina niyan, 4 na taon. Expert, seasoned, experienced. Ano ba yung sinasabi experience? Pag sinabi experience, putya, mahabang panahon. Sa mahabang panahon, experience siya. Hindi pa pwede mag-experience yung magiging history mo na yung mga taon na lumipas, pero hindi mo pwedeng sabihin na experienced ka at expert ka sa loob lang ng 4 na taon. Animal yan. Having undergone extensive training I was trained for 2 weeks intensive training. Putang ina, 2 weeks extensive training, tapos expert. Sabi ko nga sa inyo, sa tagal-tagal ko na nagtrabaho sa IT industry, hindi akong pinakamagaling. Maraming mas magagaling sa akin, maniwala kayo. Kapag meron akong isang problema na hindi ko masolusyonan, merong mga tao, may mga tier na mas mataas sa akin. May level 2, may level 3 na engineering kami. Level 1 lang kami. Pero ang tagal ko na, napakatagal ko na, pero yung knowledge ko tungkol sa information technology, level 1 lang. Pag meron akong hindi ma-solve, ipapasa ko yan sa level 2. Pag hindi ma-solve yan ng level 2, ipapasa na yan sa engineering para sa mga patches na. Baga bugs na yan. Na isosolusyonan na nila, gagawa na sila ng fix doon sa mga bug na yun pag hindi na masolusyonan ng level 1 at level 2. So, feature enhancement na yung kailangan niyan. Ang dami kong kilala, mga gumraduate sa Mapua Institute, sa Massachusetts Institute of Technology, na gumraduate sa mga malulupit na mga magagaling, mayroon mga certification, CompTIA certification, Network Plus, mga ganyan. May mga certification sa mga legitimate na mga training, training school talaga. Nako, maniwala ka, napakadaming training, hindi mo matatapos, baka patay ka na, hindi mo patatapos lahat ng training na kailangan to equip yourself with, when you say knowledge. Tapos ito 2 weeks. Tang ina, 2 weeks. Walang hiya na yan, ikaw, bigyan ko ng martilyo yan. Sa loob ng 2 linggo, pinagmartilyo ko lang yan ng mga pako. Expert na ba siya kagad noong 2 weeks sa construction? Ang tagal ko na naglalaro Super Mario, hindi ko pa rin nga matapos ng nakapikit 2 weeks extensive training. In July 2022 by MaxCore Interventions. 2022 lang siya nag-training. 23, 24, 25. 2026. Kailan yung ni Inday Sara 2024? 22, 23, 23, 24. 2 years pa lang siya. 2 taon pa lang siya
sa Cybercrime Division at 2 taon pa lang siyang tinapos na mag-training doon sa kanyang 2022 training. Siya na nag-iimbestiga sa isang paglabag sa batas sa krimen patungkol sa cyberspace. 2 years. 2 years. Paano naging expert yan? In digital forensic. Sabi mo meron Digital forensic. When you say forensics, alam nyo ba sobra? Sa Pilipinas, ilan ang forensic experts natin? Alam ko isa lang si Fortun lang. Sa medical biology forensic expert si si Fortun lang. Siya yung mga nag-autopsy ganyan. Pero hindi ko alam kung marami pa, pero ang kilala ko at least isa lang. Tapos siya digital forensic, pucha expert daw siya, 2 taon, nag-training ng 2 weeks. Sabi ko nga sa'yo, may mga kaibigan ako dyan sa Accenture, may mga kaibigan ako dyan sa San Miguel, may mga kaibigan ako sa mga malalaking BPO company na mga NOC, mga DevOps. Baka matai yan pagka in-interviewan ng mga kaibigan ko sa DevOps Diyos ko po. 2 weeks lecture experience as a digital evidence expert. Is that right? 2 weeks? 2 weeks training. Wala ka naman iba pang training? I have a Seminars? training on different digital forensic aspect. Dito sa abroad meron? Meron po, pero yung specific sa photo and video authentication, yun po yung 2 weeks. So all in all total you have 2 years experience plus 2 weeks lecture lang pagdating 2 years experience plus 2 weeks. Ganito yan. Mag-apply ka ng trabaho. Ang hinahanap ko, isang data center engineer. May nag-apply sa akin. Anong kurso mo? Pagtingin ko kagad sa resume, babagsak kagad sa akin yan. Bakit? Nakita ko yung resume niya Certified Public Accountant. Ang qualifications na hinihingi ko is kailangan computer literate. Meron kang degree sa computer, either you're a computer engineer or you're an electronics and communication engineer, you're an IT graduate. Pag nag-apply sa akin yan, nakita ko pa lang yung resume niya, CPA. Kung mag-apply ka sa akin na accountant, pasado ka na. Mag-apply ka sa akin, putsang ina, hindi ka naman barbero, mag-apply ka mang gupit. Hindi ka naman tubero, putsang mag-apply ka magtubero. Tapos karpintero ka, tapos mag-apply ka sa akin mag-apply ka sa akin ng electrician, putang ina niyan. Baka pagbukas ko ng switch, lumabas mga martilyo diyan. Walang yaka. Diyan pa lang palpak mo, dito mo malalaman talaga. Alam mo, kailangan talaga yung mga ahensya ng gobyerno natin. Kailangan talaga yung mga ahensya ng gobyerno natin. I-check natin yung mga tao na nandiyan dyan kung ano ba sila, competent ba sila para dun sa mga posisyon. O kailangan, tingnan natin pag-aralan natin yung mga job descriptions ng mga tao na nandiyan dyan. Kasi baka mamaya yan, puro padrino lang yan Baka mamaya pinasok-pasok lang yan sa mga posisyon na yan, kahit di naman mga expert. Kaya ganito nangyayari sa bayang Pilipinas Sa bagay, sabi nga nila, yung ang presidente natin di marunong. Yung presidente nga natin tanga. Yung presidente nga daw natin wala pinag-aralan pero binoto nyo pa rin Diyos mio. sa authentication ng forensic evidence. For the photo and video, sir. He is Di ba? Expert ba yun? Photo and video? Ito pa. Mukha siyang supplier ng equipment. Doon ka nag-training for 2 weeks. Sino nagbayad ng training? Sir, the training is included in the procurement of So, ibig sabihin, yung training niya is an inclusion. Kumbaga, bumili ka ng sandok, may kasama na siyang kawali. Ganun. It's not even a, itong mga ganitong training, product knowledge lang to. Parang, di ba, binentahan ka ng cellphone. Tas yung cellphone na nakuha mo, syempre, i-guide ka naman nila paano yun i-on, paano kumuha ng screenshot, paano i-set yung language to English o gawin mo Kapampangan, ganyan. Gawin mo Ilocano. Tapos kung yung charging, paano tanggalin yung baterya, paano magkabit ng SIM card, ganyan. Tapos paano mo i-charge, gano'n, sa mo isasaksak, sa sa ilong mo, sa tumbong mo. Ganun. Tinuruan ka lang kung paano gumamit nito. Ngayon, itong mga equipment na ito ang coverage niya. Tinuro lang sa kanya. Tapos, expert na siya. Kasi, Oh, sasabihin nito, meron po akong CompTIA.
Ngayon, sasabihin, paano ka magkakaroon ng CompTIA? Hindi ka naman, hindi ka unang-una sa lahat, hindi ka qualified to take up yung mga kurso na yan kasi nga, hindi ka naman computer. Halimbawa ako, computer engineer ako, tapos kukuha ako ng specialization para sa cardio, mag-opera ako ng puso, pwede ba yun? Ang buhay ito, Digital forensic tool. Require po si MaxCore na mag-provide po ng training included in the equipment, sir. Pag nakita ko kanina, talagang supplier sila. But are they a well-known or internationally renowned training organization? Yun, totoo yan. O, ano ba yung mga training organization? Di ba? Minsan, meron dyan sa UP. Yung UP, University of the Philippines, meron dyan sila mga training program, mga short courses. Meralco Institute Foundation, Meralco MC, ano ba yun? Meralco Institute, basta yung Meralco Institute dyan sa May Ortigas. Yan, meron yan mga short courses for IT, for programming, may mga ganun. Hardware, computer servicing, ganyan. Ano yun, magbabayad ka, tapos magti-training ka talaga, tapos pagkatapos nun, meron trade test yun. O, di ba? Parang katulad din sa TESDA. Oh, yan, yung TESDA. Oh, yung TESDA, meron silang mga training sa mga magwe-welding, mga mekaniko, di ba? Pag nakatapos ka sa TESDA, ano na yun? Kinikilala na yung skill mo. Oo, skilled ka na nun pag nakatapos ka sa TESDA. May mga ganon. So, UP, Ateneo, di ba? May mga ganyan, di ba? Katulad niya, si Robin Padilla, yung Bureau of Corrections. Doon siya nagtapos ng University of Penology Doon siya nagtapos. Pero kinikilala 'yun. Registered kasi yung mga 'yan Pero ito bang kumpanya na 'to is a registered training facilitator of such specialty. Kasi ultimong yung mga trainers, mga bossing, mga trainer. Halimbawa, ako nasa isang Lean Six Sigma, ganun. Hindi ako pwede magturo ng Lean Six Sigma kung hindi ako Lean Six Sigma black belt, 'di ba? May mga ganun Green belt, yellow belt, may mga ganun. Kasi ako, green lang ako dyan sa Lean Six Sigma. Oo. So, kung black belt ka ng Lean Six Sigma, pwede ka na magturo. Pero kung yellow belt ka, magtuturo ka Lean Six Sigma, pwede ba yun? Hindi pwede. Tsaka kailangan mong dumaan sa proseso. May mga prerequisites yan. Diyos ko po, putang ina, doon pa lang palpak na Tapos mantakin mo, ang taas ng posisyon, nasa NBI, forensics, investigator. Ito pa isa. Paano naging investigador yan? Baka naman pati yung pagiging investigador niyan shortcut kasi yung pagiging IT expert niya para sa akin shortcut Baka naman yung pagiging investigador niyan shortcut din. Di ba mga nag-iimbestiga lang karaniwan mga abogado, merong litigation o mga lawyer ka o kaya dati kang detective ganyan. O baka mamaya yung pagiging investigador nito bogus din O dapat tinitingnan din yan. It's not the MaxCore itself, but it's the trainer that they provide, sir, that is capable in training us, sir. Itong trainer na ito, certified siya in a... Itong trainer, ito halimbawa ako, trainer ako. Ako ba bilang isang trainer, pwede ako mag-issue sa'yo ng certificate? Hindi pwede. Kailangan mayroon din akong license to issue a certificate. Ganun. Hindi yan pwede na. Ako si Boss Dada, tuturuan kita magluto ng adobo. Ako pinakamagaling magluto ng adobo. Paano mangyayari kung wala akong titulo na ganun at wala akong kapangyarihan na mag-issue ng mga certification? Ibig sabihin, hindi ko dapat ginagawa 'yun. Tinuruan lang kita sa kapasidad ko, pero putya, huwag mong tawagin sarili mo na expert. Patay tayo dyan. In this type of technology? Yes, sir. The trainer has a lot of certifications in relation to digital forensics, sir. Can you name a few certification na meron itong trainer na ito? I can't remember, Let's sir. say Oracle or let's say Microsoft, di ba? May Yung Oracle, Oracle database, may certification yan. Nag-take up din ako niyan. Linux database, meron yan. May mga certification. Hindi ka pwedeng masasabi na, halimbawa ako mag-apply ako sa isang kumpanya, tapos ang kailangan nila, Linux certified, tapos ako, Windows certified ako. Hindi pwede yun. Kailangan Linux certified ako. Ganun yun. Para masabi na expert ka. Ano yung certification na in-issue sa'yo? Certification na in-issue nung kumpanya na binilan nyo ng walang iya na yan. Tech yan. Walang ganun, boss. Pucha, yari ka dyan. So, dito pa lang, wala na. Durog na yung reputasyon kagad nitong tao na to. So, paano mo ngayon masasabi na talagang nagawa niya ng matino yung trabaho niya nung inutusan siya para imbestigahan si Inday Sara? Simple nung tanong ni Robin Padilla. Ano tanong ni Robin Padilla? Boss,
Boss! Boss, nakuha mo ba yung original na video? Nakuha mo ba yung original na video? Di ba? Ang sabi niya, hindi ko, ako yung gumawa ng video. Hindi kaya nga, saan galing yung video mo? Sa internet. Tapos, paano mo kinuha? In-screen record ko gamit ang OBS. Katulad ako ngayon, ang ginagamit ko OBS. Etong ginagawa ko ngayon, mga bossing, nagre-record ako ngayon para i-upload, di ba? Ang original na record, raw file, etong mismong ginagawa ko. Etong nasa computer ko. Dahil dito kinunan sa computer ko yung aktual na video na ito. Kuha ninyo. Ngayon, ganito. In-upload ko na to ngayon sa YouTube. Tapos, si Banat Bay, kinuha niya yung video ko sa YouTube. Tatanungin kita, original ba yung video na nakuha ni Banat Bay? Hindi original yun. Dahil ang original na video, itong nandito sa computer ko na nire-record netong camera ko na nakaka-capture netong sound system ko. Yan ang original. Pag kinuha mo yan sa channel ko na nasa YouTube, hindi na original yan. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na original yan. Ang tanong ni Robin Padilla, nakuha mo ba yung mismong video? Sasabihin mo, ganyan ba, expert? Hindi, yung video ko na nakuha sa internet. Ayun na nga, yun ba yung original? Original po yun, nasa internet, hindi yun original. Published yun. Published na video yun. But the original, the raw video, sabi ko sa inyo, inaasar niyo si Robin Padilla, sinasabi niyo mahina ang utak. Pero yung ibig sabihin ng raw video, hindi naintindihan, expert, IT expert. Kasi hindi niya maintindihan yung ibig sabihin ni Robin Padilla, criminology lang yung tinapos ng tao. Hindi ko na naman minamaliit pero kumpara mo naman sa sinasabi niyang pinag-aralan niya, baka mas matalino siya pagdating sa mga bagay na meron siyang espesyalisasyon. Pero yung sinabi ni Robin Padilla, hindi niya magets yung ibig sabihin. Hindi po, ako nga po ang nag-video. Nirecord ko po, galing po sa internet. Original ba yun nasa internet? Yun po yung pinablish nila. Di published yun. Hindi yun yung original video. Para palaman natin na yan talaga yung video na yung nakuha mo is yun talaga yung video, kailangan maikumpara mo yan doon sa raw video. Yun sa mismong video na ni-record. Alam niyo yung Zoom, may yan, record option yan. Yung mismong computer ko na ito, halimbawa, itong panggupit ko, itong panggupit ko, mga bossing, meron siyang record function. Yung masasave nito na video, yun yung raw, yun yung original. Ngayon, kung ikaw, kinuha mo yung video na yun sa ibang source, hindi original yan. Tangina, napakasimple, yun lang, hindi mo maintindihan Yun lang hindi nyo makomprehend Paano kayo nag-iimbestiga kung ganyang kababaw ang comprehension ninyo, anak ng tinapay? Yung kopya na meron ka, yung kopya na dinownload mo, downloaded yun, hindi yun original video. Downloaded video yun. You downloaded it sa Facebook or something. Actually nga, hindi mo siya dinownload pinlay mo siya, tapos nirecord mo sa iyong OBS. So, original yung hawak mo na video. Yung ebidensyang pinagbasihan nyo, original. Hindi. Copy yun, copy. Anak ng tinapay kayo, yan pa lang, palpak na Mga ganyan No, yan. sir. CompTIA, sir. CompTIA training. I believe he also have a certified ethics. Yung CompTIA, ilang levels yan? CompTIA Network, may CompTIA Network Plus, may mga ganun yan. Hacking certification and a lot more, sir. When it was presented to us, sir. Alright. So, itong mga trainers nito ay certified trainers na pwedeng mag-train sa iyo at magiging certified ka rin. Yes, sir. Initial na ako certificate. After training, Issue ka ng certificate nung isang kumpanya na hindi naman certified na nagkakandak ng mga ganyan training. Paano nangyari yun? Ang linaw-linaw yung kumpanya na nagkandak ng training sa'yo. Whether yung kinuha nilang trainer and expert, yung kumpanya na nagkandak ng training sa'yo, hindi naman facilitator talaga. Product training, yung nakuha mo, product training, hindi yun information how to, basic knowledge lang yung ibinigay sa'yo. Kung paano pindutin, pag pinindot mo to, mabubura, pag pinindot mo to, ganito, ganyan.
Ay nako. Kuha ka ba ng certification na katulad sa kanila? No, sir, but that certification that I was trained by them, sir. Pero ikaw, Oh, 'di ba? Nakakuha ka ba ng certification na katulad noong certificates nung nag-train sa'yo? Hindi po. Certification lang po na nag-attend ako. Attendance 'yun. Recognition 'yun. Oo, recognition. Oh, this is to certify that this person attended this seminar, meeting, whatever. Proof yan. Proof na nag-training ka. But is it a certification na para siyang magiging lisensya mo? Na masasabi mo na eksperto ka? Hindi. Mali. Palpak. Walang hiya kayo. Niloloko nyo taong bayan eh. Umpisang ano pa lang, umpisang testigo pa lang sa liig na tama eh. mismo, are you certified I have- to do forensic examinations for your purpose and responsibility? I have a certification, sir. I am a certified computer hacking forensic investigator, sir. Itong Computer hacking forensic investigation, ang bigat nun. Computer hacking forensic investigation, computer scientist yan, hindi. Computer engineer yan, hindi. Pwede ko ba sabihin? Pwede ko ba sabihin na expert ako sa electrician? Expert ako sa electricity. Electrical engineer ka? Hindi. Electrician lang ako. Putangin na mo. Gago. Niloloko mo ako. Expert ako sa ano, sa plumbing, sa mechanical. Mechanical engineer ka? Hindi po. Pagkakatiwala ko ba yung buhay ko sa'yo? Expert ako, magaling akong umalis ng mga ano, ng mga sakit. Ng mga ano, ng mga masasamang espiritu. Pucha, doktor ka ba? Hindi. Ang saklap, ang sakit po, ang sakit na po. Ang sakit na po, Boss Dada, tama na po. Hindi, kailangan ko lang i-reiterate sa inyo, mga bossing. Kailangan ko lang i-reiterate sa inyo. Kung gaano tayo pinaglololoko at sinasayang ang panahon natin nitong hearing na ito, ano naman mangyayari dito? And again, we are going to spend more or less, if not more than that, less than that, magkano? 2.3 billion ang gagastusin galing sa pera ng taong bayan dito sa moro-moro na ito, paninirang puri na ito kay Inday Sara. Imaginein mo if gagamitin na lang natin to sa ibang bagay, makakatulong pa eh. forensic analysis, meron kang, for this purpose, itong pinag-uusapan natin. I have a certification in computer hacking, sir, specific. But I have trainings in relation to the... Iba yung hacking eh. Yung pinag-uusapan natin, forensic examination ng video, forensic examination ng mga ganitong bagay. Meron kang certification doon? I have certificate, sir. Alright. Mukha, Baka birth certificate yan, ha? Pakita, sabihin mo, sa susunod, pwede bang yung mga certificates mo ipakita natin? Pakita natin yung certificates mo, kuya, ha? Baka lang pwede. Para naman, kahit pa paano maging fair naman, di ba? Baka mamaya birth certificate yan, death certificate, marriage certificate yan, ha? Ano yun natin? Siguraduhin lang natin. Ito pa isang nangyari, ito matindi. Tinanong ngayon kung paano siya nag-imbestiga. Tinanong siya kung gaano siya nag-imbestiga. Ito, pasok. Good afternoon, Your Honor. Medyo mahaba na yung pag-upo mo dyan, but allow me a few questions. No? Yung circumstance lang, so paano nagsimula yung investigasyon na na-involve ka? Were you from the start o hindi? At written instructions ba to? O sinabi, oy, may investigasyon tayo. Just konting clarity, paano na-umpisa yung specific investigation? And was it based on the November 3 video? Tama ba? November 23, Your Honor. Okay. It all started, I received a phone call, sir, from my executive officer that there is a video wherein there is a statement given by the Vice President, which is classified as threat, and I was tasked and assigned to investigate the case, sir. Okay. So basically, ganun yung pagkasabi na I'm tasking you to look at the video, investigate. Yes, Your Honor. Were you working alone or with a group? With a group, Your Honor. NBI group? Yes, Your Honor. And was this Malinaw, ha? How was he tasked? Inutusan siya. Meron siya kasing sinasabing motopropyo, parang may sinasabi siya na yes, they're under the Department of Justice, pero independent sila, may sinasabi siyang ganun. Parang ang sinasabi niya kasi, ang NBI, meron siyang karapatan o kapangyarihan na mag-imbestiga kahit na walang complainant. May ganun eh. Ang galing ni Narbasa eh. Sabi nga ni Narbasa eh, di ba kailangan kapag katulad niyan, grave threat, di ba dapat meron tao na tinatakot. Tapos yung tao na tinatakot na yon, yung involved party, di ba dapat magdireklamo siya o ilalabas niya kung gaano nakaapekto sa kanya etong
pagtitreten nitong kabilang party. Di ba, tinanong siya. Oh, so nagpunta ba sa NBI? Kasi pinatawag nyo si Inday eh. Tinatawag nyo si Inday kasi may tanong dito eh. Sabi, si Inday Sara ba? Yung mga threats sa buhay niya, yung mga sinasabi niya na mga threats sa buhay niya, did you address it? And how did you address it? Pinatawag po namin siya dito para makuha namin yung mga impormasyon patungkol doon. A question. Si Bongbong Marcos ba pinatawag nyo? Para makakuha kayo ng impormasyon at makapag-come up kayo ng demanda na delikado buhay niya. Hindi. Si Lisa nagpunta, hindi. Si Bongbong nagpunta, hindi. Si Martin Romualdez, hindi. O si Inday Sara, nung sinabi niya na may threat sa buhay niya, how did you address it? Pinapunta po namin siya rito para alamin. Bakit yung kay Bongbong, hindi niyo siya pinapunta para alamin, pero may kaso si Inday? Pero si Inday Sara na pinapupunta niyo dyan para alamin, hindi niyo na isampa yung kaso. Bakit? Kasi hindi nagpunta si Inday. Tingnan niyo yung ginagawa niyo kagaguhan. Diba? Tarantado, diba? Di ba nakakainis? Ginagawa niyong tanga yung tao eh. Dapat kasi kung papaano yung... Kung maniniwala naman ang tao sa inyo na ginagawa ninyo yung trabaho ninyo. Patungkol sa pagsiseryoso sa threat na binibitawan sa mga elected officials. Okay man lang yun. Pero sana, hindi lang sa isang tao. Sana, parehas. Pero pag ang nangyayari kasi, ginagamit yung ahensya ninyo para yung mga kalaban sa politika, winiweaponize yung ahensya ninyo para yung mga kalaban sa politika, madimanda, makasuhan, mapigilan sa pagsasalita, yun yung hindi maganda. Mamaya may expose yan dito. Is there an interagency also or just purely NBI? I don't have personal knowledge. Maybe our chief, sir, has the knowledge on that, sir. Yes. No, that's all I asked for naman, yung personal knowledge. Yes, Your Honor. So, pakiulit mo yung sinabing, how exactly sinabi sa'yo na tignan mo yung video, imbestigahan mo, or may statement? So, To be specific, sir, as far as I remember, may statement si Vice President regarding the November 23 press conference na kung saan may pagbabanta na naganap, pakiimbestigahan. pakiimbestigahan. So, ganun ka general. May Yes, po. pagbabantang naganap, pakiimbestigahan. Yes po. And you proceeded by watching the video. Yes, Your Honor. And when you watched the video, you got to the part na may pagbabanta. No, Your Honor. I first don't know which part of that. So, you watched the whole video, of course. First, the clippings, Your Honor. Okay. Then, I look for the whole video, Your Honor. Then you watched the whole video. Yes, Your Honor. And thank you for your honesty. So, after the clipping, tapos the whole video, what did you do next? You reported or you made your recommendations? I don't understand the process lang kasi. Upon identifying the whole video, I informed my executive officer that I identified the video, Your Honor. And then yung sinabi mo yesterday, then you started looking for patterns. That's why you looked at yung dating mga video ni Vice President. Yes, Your Honor. So you started investigating the Di ba? Nag-imbestiga siya. Paano yung investigasyon niya? Napanood ko yung snippets, tapos pinanood ko yung buong video. Tapos anong ginawa ko sa buong video? In-screen capture ko. Tapos ngayon, ginawa ko, pumunta ako sa ibang mga previous videos ni Inday at kinuha ko yung mga yung mga pinagsasasabi niya doon na might be threatening to the president. Katulad ng alam nyo yung iniisip ko nung mga panahon na yan, parang gusto ko na siyang gilitan ng leeg. Parang gusto ko na siyang gilitan ng leeg. Threat daw yun sa presidente. Ito yung usapin ng Sarilo Yung isa daw na kadete pumunta sa kanya at sinabi na, "Sir, can I have your watch, sir?" Tapos sabi daw nung gagong presidente natin, What? Kasi tradition daw pala yun eh. Kasi si Pangulong Duterte kaya pa nagbibigay ng relo eh. Because I will give you my life. You will give me your time and I will give you my life. Parang ganun daw yung ibig sabihin nun eh sa mga kadete. Ewan ko kung accurate yan. Tapos sabi niya, binastos daw yung bata. Why will I do that? Why would I do that? Ginanon daw niya yung bata. So parang napahiya daw yung kadete. Galit na galit daw si Inday. Sobrang galit daw ni Inday. Parang gusto daw niyang pugutan eh. Parang gusto niyang pugutan. Sinabi niya ba na pupugutan ko ng ulo yan bukas, mamayang gabi, sa isang araw? Pupugutan kita ng ulo. Ginanon ba niya? Ang magaling mag-threat si Erwin Tulfo. 'Di ba sabi niya sa kay Risa Ontiveros, "Ikaw Risa, sampaling kong pagmumukha mong hindot ka eh." 'Di ba sabi niya kay Kiko Pangilinan, "Ikaw Kiko, bobo ka, baka sampal-sampalin pa kita eh." Yun ang threat, 'di ba? Hindi naman yun life threatening, pero yun?
Pananakot yun, na mananakit. Yun ang may dapat kaso. Pero yung, alam mo, in that instance, sobrang galit ko sa kanya. Parang gusto ko siyang pugutan dahil sinabi ko ba napupugutan ko? Hindi. Sabi ko lang, sa inis ko dahil sa ginawa niyang pambabas, circumstantial O dito naman, pumunta tayo dito. Sa yung sinabi niya dyan sa press conference, nandiyan tayo, ano sabi niya? Huwag kang mag-alala sa aking buhay. Oo, kasi pag ako namatay, may kinausap na ako na tao kasi wala namang ibang papatay sa akin kundi yung tatlo na yan Oo, kasi meron talagang threat sa buhay ko. Ngayon, pag ako namatay, alam ko kung sinong pumatay sa akin. Parang ako. Ngayon, pag namatay ako ngayon, alam ko kung sino nagpapatay sa akin. Ang nagpapatay sa akin, gobyerno lang. Tama? Gobyerno lang magpapatay sa akin. So kung halimbawa ako, sinabi ko na, pag ako pinapatay ng gobyerno, mayroon din akong kinausap yung nanay ko. Pumunta sa pinakamalapit na mangkukulam tapos kulamin sila lahat. Gusto ko may lumabas na mga bubuyog sa ilong nila tsaka sa mga butas ng tumbong nila. Masasabi mo ba yon na threat yun sa kanila? Threat yun sa kanila pag may ginawa sila sa aking masama. So conditional yun. Yung ginawa ni Inday, pag pinatay nila ako, may kinausap na ako na tao, no joke. Sabi ko, patayin mo sila, wag kang pipigil, wag kang titigil, pagiganti mo ako. Conditional ba yun o hindi? So bakit kayo takot na takot doon sa sinabi ni Inday? Ibig ba sabihin, papatayin nyo si Inday? Ganun lang kasi yung kasimple. Inang yan. Mga wala kayong mga utak kasi. Threat against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yes, Your Honor. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her, like, Your Honor. Di ba? Paano? How did you accommodate the threats to, or how did you handle the threats to the Vice President? We sent her a letter inviting her here so that we can get full information of the... Bakit hindi kayo nagpunta sa kanya? Vice President siya, papupuntahin niyo dyan, putang ina niyo. Sino ba kayo? Gago ka ba? Vice President siya, papupuntahin mo sa opisina niyo. Bakit kayo NBI, hindi kayo magpunta? Pangalawa yan sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Hindi kayo nagpunta sa kanya para tanungin. So, ma'am, meron po kayo nabanggit na ganito. Nandito po kami para mag-imbestiga. Gusto lang po namin malaman kung ano po yun para makapag-case build up tayo, para mapigilan natin yan kung meron man. Tapos i-coordinate niyo yan sa PSG. Diba? Ma'am, nakapag-coordinate po ba kayo sa PSG? Ano po sabi ng PSG, ma'am? Alamin namin lahat. Kayo yung pupunta. Sino ka? Putangin nang yan. Ano ka? Investigador? Papupuntahin mo, vice presidente? Gago ka ba? Tanga ka? Kung halimbawa, si Bongbong Marcos. Halimbawa, papuntahin mo dyan. Bongbong, may narinig akong may threat sa buhay mo. Punta ka nga rito, pag-usapan natin. Baka sabihin sa'yo ni Bongbong, tadyakan kita. Gago ka ba, presidente ko? Pupuntahin mo ako sa opisina mo, putang ina mo ka. Pwede nga kita ipatanggal ngayon. Di ba? Ganun kayo ka gago. Ganun kayo ka hindi nyo alam ang proseso, hierarchy. So si Inday pinapunta nyo. Si Bongbong Marcos ba pinapunta nyo, inimbitahan nyo, nung inimbestigahan nyo yung threat kay yung threat kay Pangulong Marcos? Hindi naman. So dyan lalabas yung double standards ninyo. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President? We look on the Romanov part, Your Honor, Okay. but we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor. Did you coordinate with the PSG? I have no personal knowledge, Your Honor. You yourself? Yes, Your Honor. Maybe Archive, Your Honor. Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG? Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? I have no personal knowledge, Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agent? Pucha, yan ang sinasabi ko, hindi marunong mintindi. Tinatanong ni Cayetano kung sa personal na pagkakaalam mo, personal na pagkakaintindi mo, dapat ba ganito? Dapat ba ganyan? I don't have personal. Wala ka palang personal knowledge sa mga bagay-bagay. Ano ka naging eksperto? Sino taga-protekta na lumalaban dun sa threat, ay tatanungin natin. Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Maybe it can be answered by Archive, Your Honor. No, I'm not. I will ask. Nga, ikaw yung investigador eh. Di ba sabi mo inutusan ka mag-imbestiga?
Ikaw yung nag-iimbestiga. Kumuha-kuha ka ng mga video-video, gumawa ka ng report, may affidavit ka, pinasa mo sa DOJ. Ikaw yung tinatanong, bakit hindi kasama sa investigasyon mo yung pagtatanong sa PSG? Tapos sasabihin mo, tanong sa amo mo, putangin lang yan. Yung amo mo ba nag-imbestiga o ikaw? Kaya nga tama yung tanong ni Narvasa eh. Did you really investigate? Kasi nung tinanong siya bakit nakakulong si Zulika, si Attorney Zulika? Hindi niya alam. Hindi ko alam, ha? I thought you investigated. Bakit hindi mo alam bakit naganap yung video na yan? Dapat alam mo yung history. Bakit naganap yung video? Saan naganap yon? Anong topic? Anong pinag-uusapan? Anong pinagmulan? Dapat alam mo yun. Nag-imbestiga ka eh. Tanginan niya. Nag-imbestiga ka doon lang sa sinabi ni Inday Sara na may kinausap siyang tao para ipapatay yung mga dapat na mamatay. Ganon. So hindi ka nag-imbestiga. Ni-railroad nyo. Dibistado kayo ngayon dito. Ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the vice president, but you didn't contact the PSG for the first lady, for the president, and for all you know, the PSG will tell you right there and there. Ganda nung tanong eh. You tried subpoenaing itong mga umaten dyan. Sino nagutos ba sa'yo nun? That's part of investigation. Yun naman pala eh. So, meron pala kayong rule book na sinusundan for investigation eh. Bakit ito hindi mo ginawa ito? Pwede mo naman sabihin na, hindi kasi yan kasama sa rule book na sinusundan namin, pero magandang point of ano yan, ha? Point of improvement yan. Idadagdag na namin yan sa susunod. Pwede naman ganun eh. Pero yung, hindi ko alam. Tanong nyo sa hepe ko, gago. Ikaw nag-imbestiga, di naman yung hepe mo eh. The threat is real, or the PSG will say politika lang yan. Diba? Both the vice president and the president are protected by the PSG. So why wasn't so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo or Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the PSG. So if this was the United States, it will be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA state Ito maganda pag magaling. Abogado, yung senator judge. Ganito magagaling. Tingnan mo si Gatchalian. Ganchilyan na siya. Ganchilyan. Kasi nanggagatchilyo na lang siya. Si Gatchalian nakakaawa din. Buti nga kahit papaano nagsalita si Gatchalian kahapon eh. Buti nagsalita si Gatchalian. Putargis yan. Walang hiya na yan Tsaka, tinan mo. Mas magaling ba si Narvasa kaysa dun sa tulo sipon sa sipunin na abogado ng prosecution? Mas magaling ba si Narvasa? Oo, bakit? Ang daming nabuksan ni Narvasa na mga katanungan. Ang dami. Dahil dun sa line of questioning ni Narvasa, tumayo yung mga senador to ask questions as well, to check the credibility, to check this person, ano ba talaga siya, na hindi kayang mag-object na itong putang ina, si objection, Your Honor, Senator, please. Si attorney, please. Si attorney, Your Honor, please. Your Honor, please. Your Honor, please. Kala mo, puta mo, laging nagmamakaawa eh. Kala mo yung ginawang kasalanan si Gago, please na please eh. Kala mo nagpapaabot ng ulam eh. Puro please. Senator, please. Yes, Mr. Senator, please. Panginang bobo. Initsura na yan. Anyways, yun yung sinasabi ko eh. Itong abogado na si Narvasa, nabuksan niya yung maraming mga katanungan. Nagtanong ang Tibero, si Bamakino, si ganito. Halos lahat ng senador, hindi naman halos lahat, napakaraming senador ang nagtanong at chinek yung credibility nito. Kahapon, doon sa yung unang salang nito, may mga senador ba masyado nagtanong? Wala masyado. Wala masyado. Kasi nga, wala mang kakwenta-kwenta yung presentation noong gunggong na, na abogado na yun. Wala naman siyang tinanong doon na hindi pa lumalabas na paninira kay Inday Sara. Wala naman siyang sinabi, itong mokong na ito na sinabi na hindi pa alam ng taong bayan. Alam naman na ng taong bayan yun. Yun naman na yung mga nilalabas nila sa mga press conferences nila. Kaya yung mga senador, wala nang interes. Pero, yung fact na itong tao na to, pwedeng bogus. Itong tao na to, pwedeng, wala talagang capabilities at wala talaga siyang capacity doon sa trabaho na ginagawa niya, investigasyon na ginawa niya. Nabuksan yun ni Narvasa. Ganun kagaling yung depensa. Nakita nyo ba yun o hindi? Akala nyo lang kasi na yan eh. Yung labanan na yan is sa objection, sa overrule, sa sustain. Hindi lang yan doon nakabase. Nakabase yan kung ano ang magiging temperatura noong korte. Kahapon, ang daming mga senador na kinumpirma dito sa mokong na ito kung gaano siya ka-eksperto. Kung hindi, tinanong ni Narvasa
Kung hindi in-expose ni Narbasa na tinrain lang siya nung pinagbilan nila ng mantika, nung pinagbilan nila ng chichirya, kung hindi niya binuksan yung ano na yon, yung topic na yon, hindi sana magtatanong yung mga Pilipino, pati yung mga judge na, ay puchang ina, hindi pala to expert. IT expert daw siya pero CPA accountant siya o nailabas yun nung Narvasa. So mas magaling si Narvasa kaysa doon kay sino ba yun? Si Libagin? Ay yung sipunin na abogado. Mas magaling yung Narvasa. Kasi biglang nagkaroon ng interes yung mamamayang Pilipino, pati yung mga senator judges na kumprontahin yung kumpirmahin yung kredibilidad nitong witness na ito. Na kung napatunayan lang nung prosecution na solid itong tao na ito, na itong tao na ito is the person that we are telling him to be, or harping na siya, ganun siya kagaling. Kung napatunayan ng abogado na isa, hindi na nila tatanungin yan. Hindi na nila tatanungin yung kredibilidad nito. Ibig sabihin, bobo yung unang abogado, magaling itong abogado ni Inday Sara kasi nabuksan ngayon ng isip ng mga tao na ito palang tao na to, hindi pala to competent. Hindi pala siya competent para gawin yung mga investigasyon na yan. Hindi pala siya dapat nag-iimbestiga ng mga bagay-bagay na yan. CPA man ito, sana lang sa NBI, dalhin nyo na lang ito doon sa money laundering division o kaya sa yung tax evasion division. O nyo nalagay ito sa sa cybercrime division. Kaya naman pala napakarami namin mga demanda dahil ganito yung mga nag-iimbestiga eh. Troopers, the Katulad yun, sinabi ni Jack Argota, sa tingin ko, merong cancer si ganito sa betlog. Putang ina, hindi naman expert si Jan Argota. At sinabi naman niya, sa tingin ko lang, ang pagkaka-interpret ko dito sa nabasa ko na ito ay, bakit may kaso si Jan Argota ng cybercrime libel? At ito yung isa sa nag-imbestiga. Di ba? O baka talagang hindi siya dapat nag-iimbestiga o dapat wala siya dyan sa departamento na yan. Baka mas magaling siya kung lalagay mo siya sa ibang departamento. Kesa dyan. marshals, kung sino man mag-iimbestiga, parati nilang tatanungin yung Secret Service. So I'm just curious why we did not ask the PSG input. Kindly wind up, Senator Quintano. Senator Okay. Quintano. So my last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that'll be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse me, condition, I'm not Yan yung script nila eh. May nakausap na si Inday Sara, may nakausap na si Inday Sara. Tangina, nasan yung nakausap ni Inday Sara? Nakita mo? Hindi, according dun sa ano niya, hindi, kailangan patunayan mo yun. The burden of proof is with the accuser. Conditional ba yun? Yun ang tanong. talking about yung may kinausap na para pumatay. Ang sinasabi ko yung sinabi niya na pag pinatay ako. Yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But There's a condition na pinatay siya, so conditional. Yun, tanga. Ganito lang kasi yan. Para sa akin, attorney Cayetano, para sa akin, death threat yun. Hindi man po ako abogado, hindi rin naman ako judge. It's up for debate. And malalaman lang po natin yan kapag sinabi na ng korte whether threat talaga yan or not. So ako, nagpasa lang ako ng report and according to me and judging sa capacity ko, para sa akin, ganito to. It's up to the judges and DOJ o mga prosecutors if they will dismiss it or they will push for it. Nasa kanila na po yun. Basta ako po, yun yung nagawa kong trabaho. Sa tingin ko ba, conditional yun? Hindi po. Kaya nga po, ko para masigurado, nilagay ko na sa korte para sila na po magdesisyon. Hindi ba? Pwede naman ganun eh. Pero yung po siya para kang ikaw ang Diyos. Hindi ganun, mali yan. we can see it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer.
I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat, it's a legal, I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, anuin kita. So that's my last question lang. So how did you characterize that it wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I person... have no doubt there. I'm just asking. May threat nga. Kaya nga sinasabi, conditional threat. May threat. Pero ang tanong is, conditional ba? Tangina, bobo. Ano naman yan? Ako nang dalhin nyo dyan. Pag ako nag-imbestiga dyan, sigurado sukol yan. Naman to, mahina naman ng bombilya pala nito eh. Kinuha-kuha nyong nasa NBI pa. Ano ba naman yan? Is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional. Ayun naman pala eh. Conditional naman pala eh. Pinahaba-haba mo pa. Conditional naman pala. O, ano sabi ni Robin? Maraming salamat po. May certification, sir. Yes. Opo. Tapos, nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito, nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Hindi ang- po yung mismong tao? Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your O, Honor. nakikasi ibig sabihin ni Robin? May affidavit ba yung tao na mismong nag-record nun? Ako po nag-record. O, edi kasama ka sa kaso? Ako pala nag-record eh. Lahat yung mga nandun pinatawag eh. Hindi na naintindihan yung sinasabi ni Robin na raw footage, raw video, yung mismo, halimbawa, ako yung tao. Ako yung may hawak ng camera habang nagsasalita sila Inday Sara. Camera ko yun. Oh, nandun yung data, pumupunta rin sa camera ko. Yun yung original. Yun yung original. Yung kinopya mo, sir, downloaded yun. Or screen recorded yun. Is it original? Is it an original? No. It's not an original copy. Kailangan makuha mo yung original copy, the raw video, and then what you have, you should compare it side by side. If parehas yun, and then may certify yun na this is a certified true copy of this. Ganito. Ganon yun. Pucha, hindi kayo marunong eh. Oo, kayo talaga. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record. Ang hina ng Ako po yung nag-record through OBS, sir. ang hina ng radar mo. Napakahina ng radar mo, sir. Diyan pa lang. Ako sa'yo, magtanim ka na lang ng kamote. Po, yung mismong nag-record po kay Inday, sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Recorded yung sa'yo. Recorded copy. Hindi siya original copy. Inapatay kayo dito. Sabi ko nga sa inyo, galing ni Robin Padilla dito. And magsisimula lahat ng ito dahil sa tibay ng depensa. Dahil magaling yung defense lawyer, lumabas lahat yung weaknesses na itong ulaga na ito. O ngayon, taranta na siya. O pinauwi na siya, uwi ka na. O ayan, tingnan mo yung mukha mo ng social media, tingnan mo yung highlights ng mga kagaguhan mo sa Facebook. Sikat ka na. O, dati ikaw nag-iimbestiga nung mga tinatapik sa internet. Ngayon, ikaw natapik sa internet. At forever ka na nandiyan dyan, boss. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. Sa original, no, sir. Tapos ang usapan. Tapos ang boxing. Oh. 'Di ba? Ano masasabi ni Sal Panelo? Oh, bago tayo magtapos, gusto kong marinig yung masasabi ni Sal Panelo dito sa sa ating magaling
magaling na na testigo. Attorney Sal, si Anmar po ito kasama Ataalis si na kami. Jade. Nasa ere ka na. Sir. Opo, nasa ere na po tayo. Attorney, ano ba ang assessment ninyo lalo na dito sa pangatlong araw po ng impeachment trial? Kahapon, saka kanina, akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko ay propaganda proceeding. Kasi itong presiding officer, pumapayag na magpropaganda yung kabila, yung prosecution. Tanda mo kahapon di ba, nag-o-object na nga yung defense. Bakit ka magbibigay ng narration mo dito? Magpresenta ka ng testigo mo. Ito namang presiding officer, pinayagan at sabi niya, magruruling na lang ako pagkatapos kong marinig. Kung hindi ba naman siya, hindi narinig na ng lahat ng tao, ba't pa magrurule kung tatanggalin mo? Hindi narinig na ng buong Pilipinas. Wala, talagang mahina ang presiding officer. Na, pangalawa, alam po ninyo, yung testigo ng prosecution, hindi ko maintindihan ba't nila prinisinta. Kasi yung presentasyon ng testigong yun, hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra. Doon sa video, kasi ang pinag-uusapan, ang presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito, magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Tanungin niyo ang defense. Wala. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Ito namang sa defense, hindi rin nagtaka lang ako kung bakit naman. Kasi pwede naman, since they're not questioning the existence, the authenticity, and the contents, bakit hindi na lang sila nag-agree? Pwede naman kasi stipulation ng facts. Ito, huwag mo nang yung testigong yan. Kung authenticate lang, hindi naman namin kine-question yung existence, pati yung contents. Kasi ang issue lamang, yung bang mga pahayag niya ay babagsak sa isang impeachable offense o isang krimen. Hayaan na nating panuorin ng mga judges at sila ang magbigay ng kanilang desisyon. Kasi ang pinupunto lang naman ng defense, hindi yon impeachable offense. Hindi rin yung krimen. At yun ay hindi pagbabanta. It's not a threat. Kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a great threat. It's not a threat. Kasi conditional nga So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Ano po ba? Bakit ba nagkaroon ng ganong mga pahayag si Inday Sara? Kasi kung titingnan nyo, may tanong isang vlogger. Paano po yung Vice Presidente? Nanganganib ang buhay nyo? Talagang may threat sa inyo? At totoo naman, matagal niya na sinabi yun, di ba? At talagang pinag-iinitan siya. Kaya sagot niya, huwag kayong mag-alala. At pag ako'y napatay, may kinausap na ako. Ibig niya sabihin, pag ako pinatay, ako'y humihingi ng saklolo sa inyo, taong bayan. Ito mga pumatay sa akin, gantin niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Sumbong ni Inday Sara yun. Hindi yung pagbabanta yun. Kaya lang, dahil nga gusto nilang siraan, pinalabas nila na nagbabanta at kung ano-anong mga inilalabas silang ebidensya. O kagaya kanina, tinatanong sila ng isang judge, magpipresenta ba kayo ng ng tungkol doon sa assassin? Ang sagot ko prosecution. Ha? Samantalang kahapon sinabi nga ng isang senadora, di ba? Sabi niya, wala naman kayong ebidensya na mayroong assassin. Ano ba talaga ito? Ba't yung pinipresenta yan? Ito ba, impeachable offense ba ito? O sa tingin niyo ba, ito masamang asa lang ng Vice Presidente? O madalit sabi, kung meron silang ipipresentang assassin, gawa-gawa na naman nila yun. Hindi po ba? Ever since, wala naman talagang lang yun Isang emosyon na pagpapahayag ng panganib sa buhay niya at nananawagan siya ng saklolo sa taong bayan. Yun. Attorney, Di ba? Simple. Ganun lang. Ano masasabi pa ni attorney? doon po sa kanina, nabanggit na hindi siya yung offended party. Bakit daw ang NBI ang maghahain ng reklamo na question din na hindi affidavit mismo ng offended party ang inilagay doon, kundi yung mga statement lang, yung mga pahayag lang po ni na Marcos Jr., First Lady at ng dating speaker. Nung una, hindi ito agad tinanggap ng DOJ pero kalaunan tinanggap din. Ano po yung masasabi niyo po dito, attorney? Meron bang affidavit yung tatlo na sinabi pinagbabantaan niya? Wala po. Hinugot lang niya. Based lang prosecution? Opo, hinugot lang daw doon sa mga statement kasi naglabas ng mga statement. Hindi ba? Walang affidavit, walang sinupang salaysay. Madalit sabi, yung tatlong pinagbabantaan hindi nagreklamo. Kung yung mismong tatlo hindi nagreklamo, paano ka magkakaroon ng kaso?
Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala. Otherwise, sila mismo ang nagdemanda kay Inday Sara. Pero dahil nga gusto lang nila ng siraan sa mata ng taong bayan, yun ang ginawa nila. Inutos. So, klaro mga bossing, na nagsayang tayo ng 2 araw. Nagsayang tayo ng 2 araw. Imaginein mo, 2 araw na in-interview itong ogag na ito. Sa 2 araw na yon, na-expose lang na hindi pala talaga siya competent, na wala pala talaga siyang kapasidad. Tapos ito pang matindi. Magkano yung isang araw? 25 million. So 50 million ang ginastos natin dito sa 2 araw na ito. Na unang-una sa lahat, hindi naman talaga dinideny ni Inday Sara na siya ay na hindi niya sinabi yon. Wala naman sinabi si Inday. Inamin pa nga ni Inday, sinabi ko talaga yun. Pinaliwanag nga niya kung ano yung ibig niya sabihin doon. So, bakit pa nandito itong ogag na ito? ano bang gusto niya patunayan diyan? Kasi dapat pinatawag mo yan kung dinideny ni Inday. Hindi ko sinabi yun. Walang nangyari na ganyan. O, di ba? Di sana, saka sa labas, hindi, meron nangyari. Sa katunayan, ito nga yung mga ginamit na mga link, ito yung screenshot, ito yung ganito, ganyan. Hindi naman dinideny ni Inday. Bakit sinalang pa nila to? Ibig sabihin talaga, prosecution, wala talaga silang matibay na ebidensya. Nandito lang talaga sila para sirahan si Inday Sara. Pero, ang pinakamaganda rito, mga bossing, hindi na nila kayang sirahan si Inday Sara. Noon pa to eh. Recycled na to. 2 taon na nakakalipas. Simula nitong magdadalawang taon na yung grave threat na ito ngayong November o ngayon, July na o October, November. 2 buwan na lang magdadalawang taon na ito. Matagal na nagpapaikot-ikot ito sa social media, hindi bumaba ang hindi pinaniwalaan ng tao ito at hindi bumaba yung respeto, tiwala ng taong bayan kay Inday Sara. So, ang tatanga nyo. Wala na bang iba? Mga bobo. Tigil nyo na yan. Kung ako sa inyo, magbalot-balot na kayo, tigil nyo na yung pagsasayang ng pera ng taong bayan, yung gagastusin para dyan sa impeachment na yan. Ano nyo na, bigyan nyo na kay Bongbong, tsaka kayo para mas madami pera nila. Tsaka ni Romualdez, para mas matuwa sila. Total, mga patay gutom sila sa pera. Ibigay nyo na lang para makatulong tayo sa kanila, baka sakaling mabili nila si Satanas. At hindi na sila singilin sa lahat ng mga kasalanan na gawa nila sa lupa, di ba? Sana nagustuhan ninyo itong ating presentasyon ngayon. Na-miss ko kayo, na-miss nyo rin na ba ako? Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita pa tayo ulit sa susunod na vlog. Like, share, subscribe, pakulay ka naman kung nasiyahan ka rito sa ating presentasyon. God bless you. Kita-kits tayo ulit, mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.